Magandang araw mga kaibigan. Higop muna tayo ng dark chocolate. Ito pong dark chocolate na ito, nakarating na kay Madam Maharlika sa US. Nabanggit niya nung Christmas party nila with Attorney Glenn Chong. So may nagtatanong kung pwede ba akong magpadala ng dark chocolate sa US or Canada. Hindi po pwede dahil ayaw ni LBC. Pwede ko ipadala sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, then from the Philippines, i-hand carry nyo papuntang US, Canada, or anywhere sa buong mundo. Okay, yung gustong mag-order ng dark chocolate, dito lang kayo mag-contact. Talagang certified, napakasarap. 100% pure organic tablia. Okay, ito, magandang balita sa kalagayan ni Ka Eric at Doc Badoy. Medyo nabahag na ang buntot ng kamera. Bakit? Nag-file na ng petition for habeas corpus ang SMNI through Attorney Harry Roque sa Supreme Court. At yung House hearing kahapon sa cancellation ng franchise ng SMNI, napag-usapan yan at lumalabas na parang gusto nilang i-atras muna ang petition for habeas corpus bago nila desisyonan yung appeal, kasi may personal appeal si Ka Eric na kung pwede palayain siya. So, panoorin muna natin ito. Salamat kay Jojo de Guzman, sinamarize niya para mas maintindihan natin ang pangyayari sa kamera. Pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa SOTO law? So ang re-resolba ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng SOTO law na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kaysa doon sa batas na binuo nila, no? At pangatlo, syempre, ay pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process? Dahil nakita nyo naman po, si Lorraine Badoy pinakulong dahil ang sagot niya minsan oo, minsan hindi. Pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa niyong Laban sa Bayan? Dahil po doon sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa SOTO law, at ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang SOTO law sa Kamara de Representante. Mr. Chair. The Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, I suggest that we suspend consideration, not natakot, entirely deny the subject matter or the request, because although they have already filed cases in the Supreme Court, nako, patay, they can always withdraw the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano hoong direction nila Celis and ni Badoy. If they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. Okay, so salamat Attorney Harry Roque at SMNI dahil mabilis nilang aksyon. Nandun na ang petition sa Supreme Court. Hopefully na aksyonan kaagad ito ng Supreme Court at pagdasal po natin na bago mag-Christmas may favorable decision ang Supreme Court para naman makalabas na si Ka Eric at Doc Badoy para they can spend Christmas with their families. Masakit po ang mag-Christmas ka, ikaw lang mag-isa sa kulungan, malayo ka sa mahal mo sa buhay. So, yan, narinig nyo si Congressman Pimentel na dapat sana i-reject na nila yung
i-reject na nila yung appeal ni Ka Eric na yun, palayain. Kailang disapprove, parang ganun ang labas sa hearing kahapon. Kailang makita nyo ang tono ni Congressman Pimentel na wag muna nating desisyonan ang appeal. Nasa kanila yan. Dahil kinasuhan naman tayo sa Supreme Court, they can always withdraw that anytime. So, palagay ko, baka magkaroon ng compromise. Sana. Kasi, once na nagdesisyon ang Supreme Court na pumabor doon sa petition na ang Supreme Court magbigay ng utos sa Kamara na i-release nyo yung dalawa, kay Eric and Dr. Badoy, mapapahiya po ang mapapahiya ang Kamara. Yan ang nakikita ko. Kaya, they want to save face. Baka magkaroon na ng backdoor negotiation. Usap-usapan yan. Sige. Parang ganito. Ako na yung emisary ng mga congressmen. Punta ako sa SMN, Atty. Roque. Okay. Usapang lalaki. I-withdraw mo yung petition. Once na withdraw, ikuan namin ulit. Pwede na naming palayain si Eric at Badoy. Baka ganun ang mangyari. Sana nga. Napaka pang ilang araw na ba ngayon yung pang ilang araw na ba yung hunger strike? Pang-6 na o pang-7? Hindi ko na May nakita po akong picture ni Ka Eric na nakahiga. Na makita mo na mahinang katawan. So I hope na matagalan nila ito. Yung physical, yung determinasyon, fighter yan, dalawa na yan Kailan yung health naman, baka hindi kaya. Kaya, sana, ang solusyon dito nasa mga congressmen. Total, naman, yung mga unang hearing, humingi na, nag-apologize na si Nag-apologize na si Ka Eric. Ito, letter, sinundan ng letter. Nag-apologize na. Humihingi ng kapatawaran. So, in the spirit of the Christmas season, sana magipagdasal natin na bago mag-break. Kailan ba ang break? December 13 ata ang break ng Congress. Nako, pag walang desisyon by break of Congress, wala na. January 22 na ang opening ng session. Doon na lang maaksyonan ang kaso ni Ka Eric at Doc Badoy. Ang pag-asa na lang pala natin is the only hope for Ka Eric and Doc Badoy is yung desisyonan, mabilis na desisyon ng I believe, yan dahil may nabasa akong article o may na basta mga petition for habeas corpus, parang priority na aksyonan ng korte. Ilang araw ba ngayon? At 12 na ba ngayon? 12. 20. So, may more than 1 week pa ang Korte Suprema na mag-issue ng TRO ba yun? Basta, yung favorable decision ordering, So, balikan natin si Atty. Roque, yung makatarunganon ba? Is it fair na ikulong mo ang isang tao without due process? Yung kay Doc Loren Badoy, ala naman yun. Advertisement, meron o wala?
ang focus ni Dr. Badoy, hindi naman yung pera eh. Whatever pera yung sweldo. Immaterial yung sweldo. Dahil alam ko, may kaya sa buhay ni sina Doc Badoy. And by the way, ang husband pala ni Doc Badoy is PME graduate. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi ko alam kung anong class. Partusa. Doc Badoy par. Yeah. PMA yan. Kaya maraming umaalma ng mga men and women in uniform itong ginawa nila kongreso. Sabi nga ni retired Major General Romeo B. Pukis, yung the most effective, the most fearsome anti-communist advocate o propagandist are Ka Eric and Doc Loren Badoy, and they are now in jail. So, it's the irony, sabi niya, irony in the communist insurgency campaign of this government, kung sino pa yung lumalaban, sila pa ang ikinukulong. Kaya ako, personally, galit na rin ako sa pangyayaring ito dahil wala akong makitang kagaya ni Doc Badoy and Ka Eric. Yung talagang very passionate sila na tapusin itong communist armed conflict na nagpahirap sa ating bansa for 54 long years. Ngayon, ito pa ang napala nila, nakulong. So, salamat naman sa bumubuhos na suporta. Doc Badoy and Ka Eric, kung mapanood nyo man ako, nandito lang kami. Hindi kayo nag-isa sa labang ito. Laban ito ng sambayan ng Pilipino sa mga taong nagmamahal sa kalayaan, sa demokrasya. Ituloy nyo lang po, konting tiis na lang, at nagdarasal po kami para sa inyong kaligtasan. Mabuhay, Doc Badoy and Ka Eric.